Iniulat na isang source na sinabi umano ng ilang matataas na opisyal ng People's Liberation Army na handa umanong sumuko ang 100,000 mga Chinese na sundalo sa Amerika kapag nagdeklara ng giyera si President Xi Jinping sa South China Sea. Sinabi umano na ilang general ng Chinese military na wala silang kakayahan na talunin ang US military sa isang digmaan at marami sa mga sundalo ng People's Liberation Army ang ayaw na makipaglaban sa anumang giyera. Idinagdag ng mga Chinese military official na hindi umano matutumbasan nila ang experience at lakas ng US military sa pakikipaglaban at kung ikukumpara sa People's Liberation Army, hindi pa nila kailanman napatunayan ang kanilang kakayahan. Sinabi naman ng ilang eksperto na malinaw umanong nagdadalawang isip ang mga Chinese military official na isabak sa giyera ang kanilang mga sundalo dahil alam nila na walang experience ang People's Liberation Army sa isang tunay na digmaan. Iniulat ito matapos binigyang diin ni Pangulong Marcos ng tumataas na tensyon sa West Philippine Sea ay nangangailangan ng pakikipagtulungan sa Estados Unidos dahil ang nasabing partnership ay magpapanatili sa kapayapaan sa rehiyon. Anya ng Estados Unidos ay ang ating pinakamatagal at pinakatradisyonal na kaalyado at iyon ay nasa iba't ibang anyo na tumagal ng higit sa 100 taon at magsisilbi umano itong reminder na ang Pilipinas lamang ang natatanging treaty partner ng Washington sa rehiyon. Idinagdag niya ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea ay nangangailangan na tayo ay makipagsosyo sa ating mga kaalyado at ating mga kaibigan sa buong mundo upang makabuo tayo ng solusyon at mapanatili ang kapayapaan. Nanindigan din si Pangulong Marcos na hindi kailanman isusuko ng Pilipinas ang kahit isang pulgada ng teritoryo nito sa anumang foreign power. Handa rin umano ang gobyerno na protektahan ang soberanya ng bansa anumang oras. Malinaw umano sa ilalim ng batas ng UNCLOS na final at binding ang 2016 award ng Permanent Court of Arbitration na kung saan ang desisyon nito ay pumabor sa Pilipinas tungkol sa issue ng South China Sea. Naghain ang gobyerno ng Pilipinas ng ilang diplomatic protest laban sa China dahil sa mga agresibong aksyon ng komunistang bansa sa West Philippine Sea sa kabila ng pag-reject ng Chinese government sa arbitral ruling na nagpawalang bisa sa malawak na claim nito. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na pinasabog umano ng isang US Navy destroyer ang isang dosenang Chinese drone na dineploy ng People's Liberation Army matapos lumapit ang US warship sa isang artificial island ng komunistang bansa sa Sea. Sinabi sa report na sabay-sabay umanong winasak ng USS Benfold Arleigh Burke-class destroyer ang isang dosenang Chinese drone na peligroso umanong lumapit sa nasabing warship noong nakarang araw. Dineploy umano ng US Navy ang USS Benfold malapit sa Reef na kung saan nagtayo ang China na isang artificial island, ngunit bigla umanong na-detect na nasabing warship ang paparating ng mga Chinese drone. Sinabi ng US Navy na mga Chinese drone ay naglagay umano sa peligro sa buhay ng kanilang mga crew, kaya't agad nagdesisyon ang commanding officer ng USS Benfold na si Jonathan Hightower na pasabugin ang mga drone. Agad namang binatikos ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin ang ginawang agresibong aksyon ng US Navy at sinabi na wala umanong karapatan ang Amerika na lumapit sa teritoryo ng China at galawin ang mga asset nito sa Yongshoujiao o kilala bilang Reef. Iniulat ito matapos sinabi
ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Medel Aguilar na maraming bansa ang nagpahayag ng interes na magsagawa ng joint military exercise sa Pilipinas. Tinanong si Aguilar sa isang public briefing ng Bagong Pilipinas Ngayon kung magkakaroon ba ng iba pang mga pagsasanay matapos matagumpay na nakumpleto ang Joint Maritime Patrol sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Sinabi ni Aguilar na marami umanong bansa ang gustong magsagawa ng joint military exercise kasama ang Armed Forces of the Philippines at sa katunayan, pinaplansya na ng sandatahang lakas ang mga kinakailangang patakaran, references at agreement upang magkaroon sila ng tamang proseso. Gayonpaman, sinabi ni Aguilar na hindi pa nila maaring ibunyag sa publiko ang anumang karagdagang impormasyon ngayon, ngunit binigyang diin niya na mga hakbang na ito ay magpo-promote sa interes ng Pilipinas. Sinabi niya na maraming bansa ang interesadong makipag-partner sa Armed Forces of the Philippines, lalong-lalo na sa pagsasagawa ng mga military activities at naniniwala sila na ito ay makakatulong sa pagsulong sa ating pambansang interes.